Hi mga ka-fresh, mga kananays. ah, Kakatapos ko lang mag-nebulize kasi I was advised by my former doc to have a rest for 5 to 7 days kasi nataan na naman ang asthma. Ayun, nag-trigger lang yung symptoms kasi nga dahil din siguro sa taas ng heat index ngayon, ang init, tsaka yung allergies ko parang hindi lumaban. Kaya ayun, humina yung immune system ko, kaya atake na naman. Pero sa moment naman, paunti-unti nagiging okay na din ako. Kailangan ko lang talaga magpahinga para ma-restore yung energy ko at saka lumakas ulit yung immune system ko para may panlaban ulit tayo sa puyatang pagbalik ng trabaho. Kasi gusto ko lang din kasi habang nagpapahinga, gusto ko lang din sagutin yung tanong ng mga nagpipiling sa akin kasi nakikita din nila na dahil nga solo parent ako, curious lang siguro din sila, kaya or may gusto lang din silang malaman o makuhanan din nila ng idea yung situation o mga napagdaanan ko. Kaya okay lang din naman sa akin, nakakatuwa pa nga din minsan kasi nakaka-receive ka ng mga questions na kahit alam mo na hindi mo man masagot ng tama, pero directly alam mo na nasagot mo through mga pinagdaanan mo talaga, reality kumbaga. Kasi at least kahit paano makakapag-share din sa kanila. Ito kasi yung unang tanong kasi is ano daw ba yung struggles ng pagiging isang solo parent. Maski ako hindi ko rin ini-expect na makakaya ko to raise my own kid alone for almost a decade now. Kumbaga kasi my son was 6 nung maging kami na lang, kaya sinikap ko din talaga na kahit ang hirap, pinagpatuloy talaga yung buhay para sa anak mo. Kasi pagdating din naman sa buhay sa anak natin, tayo mga nanay kasi is selfless tayo, diba? Selfless tayo, hindi rin natin iniisip yung kaligayahan natin muna, yung sarili natin kagustuhan para lang din sumaya kaysa sa welfare ng ating anak. Kaya ako masasabi ko sobrang hirap maging isang solo parent. Unang-una, lalo pa pag financially struggling kayo mag-ina, na yung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakasurvive nyo everyday. Lalo pa nung nag-start ng mag-aral yung bata. Actually, starting naman kasi ng mag-aral yung anak ko is meron pa naman support from that. Kaya lang, syempre, hindi rin natin talaga napigilan na wala na lang bigla. Kaya, ang hirap magpalaki mag-isa na yung pero pag alam mo lang talaga kasi i-manage yung time mo, masusurvive mo rin. Kailangan mo rin na hatiin yung oras mo, i-manage yung time mo para sa anak mo, sa trabaho at sa sarili mo. Kasi bilang nanay din naman, bilang nanay at tatay, ako din, kailangan din natin ng self-time natin to grow, at least para magkaroon din tayo ng time na solo lang para sa sarili natin, na kahit na yung focus natin is para sa anak natin, kahit kunting time lang din magbigay tayo sa ating sarili. Kaya walang katapusang hirap, walang katapusang struggles, pero nakita na lang ng prayers, as kayo ng guidance ni Lord para bigyan kayo ng lakas. Okay? Ano daw ba ako klaseng nanay sa aking anak? Actually, hindi ito galing sa akin, para dito sa ibang parents, sa mga nakakilala sa anak ko is they're calling me con mom, kasi hindi ako stricto, pero
hindi ko rin tinotolerate yung ginagawa ng anak ko basta mali. Firstly is sa pag-identify ng kanyang needs and wants. So kailangan ilagay ko muna, itatakos sa isip ng anak ko na kailangan unahin yung mga pangangailangan sa school, sa sarili, yung mga necessity ba na para mabuhay, para sa araw-araw na pangangailangan bago ang needs and wants and needs. So pag may sobra, so pwede rin natin gawin yung as a reward or parang motivation na rin sa ating anak para magsumikap pa lalo pag hindi naman kasi kalabisan na kahit minsan-minsan i-spoil natin yung ating mga anak, pero in a positive way. Kahit na, pero yung pag-spoil mo kasi sa anak is it's not about how the thing was bought, kung gaano kamahal, kung gaano yung price kasi hindi iniisip dun kasi yung quality talaga at saka yung love na doon. So pasalamat naman ako kasi yung anak ko pag hindi pwede at saka in the decision making, lalo pag teenager na yung anak ko ngayon, ang hirap mag-weigh, ang hirap i-balance yung mood niya kasi sa edad nila, kumbaga crucial stage, tapos rebellious kasi most of the time ng mga ganitong edad na pag hindi pinagbigyan, tatampo, pag hindi pinagbigyan, magagalit, pag hindi mapagbibigyan sa gusto is kung ano-ano na yung iniisip nila sa atin. So kailangan pag pwede i-check na muna natin. Kailangan din natin paminsan-minsan kasi as a kid kasi meron din silang needs to grow outside their comfort zone. So hindi po pwedeng mag-grow na sila na kayong dalawa lang o kayong family na nasa loob ng bahay. So kailangan na rin explore, pero this makes to it na safe sila at saka yung mga taong involved doon is nakakatulong sa kanya in a positive way. Kung hindi naman po pwede, so expect na natin na tatapo, sasama na loob, pero kailangan natin make sure na natin na ma-explain lang natin ang mabuti sa kanila kung bakit hindi. At least kahit magtampo, marirealize nila at maintindihan kung bakit hindi po pwede. Okay? So yung lastly kasi is mahirap ba magpalaki ng anak lalo na't lalaki po. Growing up, sa pag-grow ng anak ko, actually mahirap siya. Kasi lalo na dahil nga sinasabi ko teenager na yung bata, merong time na mag-question siya na yung makakasagot lang is yung tatay niya. Kumaga, boys talk pa. Diba? Pero kahit pa paano na masasagot ko naman kahit pa paano yung questions niya. Pero thankful lang din ako kasi hindi siya rebellious. Baka maunawain ng anak ko dahil siguro na rin sa maaga siyang nag-mature, maaga niyang na-realize yung kalakaran ng buhay dahil sa sitwasyon namin, maaga niyang napanindigan yung sarili niya na kailangan maging siya yung head of the family kasi kami dalawa nga lang. So ayun, nakaka-enjoy din siya at actually kasi parang growing up niya, parang magpagkala lang din kami. At least kahit pa paano nasasabayan ko rin kayong mga hilig niya, nasasabayan ko rin yung mga trip niya. Kasi yung generation kasi nila ngayon is masyadong napaka-advance, kaya sinisikap ko talaga na makapagbigay ng ample time para sa kanya kahit na napagod ka sa trabaho. Kailangan mo rin talagang mabigyan siya ng oras kasi kahit na nagbibinata na, kailangan pa rin nila ng lambing. Ayun, yun lang po. Sana na-share ko lang din yung thoughts ko sa mga parang. Thank you.